At yung rin ang naging attitude ng mga Macedonia na bagaman sila'y nasa pagsubok, kapigitian, malabis na karoon, sabi nila, kami pa rin ay handang tumulong at tumamay sa inyo. Sabi nga ni Apostol Pablo, hindi naman namin naasahan sila. Tingnan niya sabi. Verse 4, nalubang ipinamamanhik namin sa amin ang tungkol sa biyayang ito at sa pakikisama sa pangasiwa ng mga buloy sa mga banal. At ito ay hindi ayon sa aming inaasahan. Nakita nyo natin yun? Nasabi ng Apostol Pablo, hindi nga namin inaasahan ito. Sino nga aasa, di ba? Diyan ikaw, sa sitwasyon na yun, asa mo ba ng Macedonia, tutulong sila? Sila yung nasa sitwasyon dapat tulungan? Nakuha natin yun? Sila ang nasa sitwasyong dapat tulungan, pero sila ang tumutulong, handang tumulong para sa kanya, mga kapatid. Nalubang ipinamamanik sa amin ang tungkol sa biyayang ito at sa pag-isama sa pangasiwa ng mga buloy sa mga banal. At ito ay hindi ayon sa aming inaasahan, kundi ibinibigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamagitan ng kalooban. Nakita niyo yun? Dalawang sitwasyon po ito. Si Apostol Pablo nakukulong. Pero handa siya, kahit siya'y nakukulong, handa pa rin siya makipag-conflict, makipag-struggle, makipag-strive, makipag-fight, makipag-combat, makipag-contest. Para sa mga kapatid niya, na alam niyang kinakailangan ipagtanggol mga kapatid niya sa mga taga-Colosas, mga Laodicea, at maging ang mga kapatid niya na hindi pa niya nakikita. Handa niyang gawin ang lahat ng bagay para sa kanyang kapatid. Tulad rin ng mga taga-Macedonia. Okay? Handa sila tumulong at dumamay kahit na sila pa ang dapat na tulungan at damayan. Nakuha niyo ba? At yun ang dapat makita rin natin. Sigaw tayo ng sigaw, we are the true church of Christ, we are in the true religion, we are the people of God. Kung tayo yun, dapat tulad rin tayo nila. Tulad rin tayo ng mga Kristiyanong ito ng unang panahon sa kanilang ginagawa, sa kanilang concern, sa kanilang mga kapatid. At hindi lang yun ang naging attitude ni Apostol Pablo. Nakukulong siya, pero handa siyang ipakipaglaban ang mga ito. Nakukulong siya. Hindi niya ginawang rason. Hindi niya ginawang rason yung pagkakulong niya para mag-ano na lang siya. Murium. Muna ito yung mag-self-pity. Hindi attitude ni Apostol Pablo. At hindi niya ikinakatuwiran. Nakukulong ako eh. Kayo na lang ang lumakad. Wala akong magagawa. Nakakulong ako. Pero makikita natin sa kanyang pagkakulong, alam niya kinakailangan ipangaral ang Ebanghelyo kahit sa loob ng kulungan. Ginawa niya ito. Tingnan na sabi doon sa Pilipos naman natin babasahin. Dito sa Pilipos, chapter 2. O chapter 1, sorry. Chapter 1. Tingnan po, sabi niya po sa Pablo, ito yung positive na naman ang pag-uugali. Sabi po doon sa chapter 1, verse 12, ngayon, ibig ko na inyong malaman. Nakita niyo yung sinasabi rito, no? Ibig kong malaman ninyo. Ito na naman, meron siya pinaharap naman sa mga taga-Pilipos. Ngayon, ibig ko na inyong malaman, mga kapatid, na ang mga bagay na nangyari sa akin ay nangyari sa lalong ikasusulong ng Ebanghelyo. Nakita niyo yan?
ang masamang sitwasyon para sa isang tunay na Kristiyano ay hindi dahilan para siya, hindi na maging productive. Hindi lamang sa pangangaral ng Ebanghelyo, maging sa pakikipagkunyagi at pagdamay sa mga kapatid na nangangailangan ng pagdamay. Hindi ito rason. Hindi ito rason para hindi ka makatulong. Hindi ito rason para hindi ka makipagpunyagi para sa kanila. Hindi ito rason para ikaw ay magmukmuk na lamang at mag-self-pity. Kundi ito pa'y maging inspirasyon sa'yo na ikaw ay lalong magsumikap para sa iyo